Ma'am, mawalang galang na po. Sasakay po ba kayo? Narinig niya ang tanong ng taxi driver. Akmang sasagot na siya nang inunahan siya ni Liam. We have a car. Here's the payment. You may go. Sabay hugot ng pera nito mula sa wallet at binigay sa driver. Sobrang tuwa nito nang makita ang libong pera na binigay ni Liam. Thank you, boss. Good luck. Nagsalute pa ito bago umalis. Binalingan siya ni Liam at sandaling tumama ang kanilang mga mata. Ngayon niya lang napansin na nakapulupot pa rin ang kamay nito sa baywang niya. Tila wala itong balak na bitawan siya. I'll take you home. Saad nito at hinawakan na ang kamay niya upang bumalik sa kotse. About my daughter. Hindi kita pipilitin kung hindi ka pa handang ipakilala ako sa kanya. Agaw nito sa pagsasalita niya. Nilagyan muna siya nito ng seatbelt nang makitang nakaupo na siya sa tabing upuan ng driver's seat. Kinagat niya ang ibabang labi. Hindi alam ko anong isasagot. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na ang lalaking nakakuha ng pagkababae niya ay isang CEO ng Cash Group. Pwede bang malaman kung paano ka nagkaroon ng anak? Mahina niyang tanong nang magsimula ng umusad sa pagtakbo ang kanilang kotse. Matagal pa munang katahimikan ang namayani sa kanilang dalawa bago siya sinagot ni Liam. Nakuha ko siya sa tambakan ng basurahan. Malungkot nitong sagot sa kanya habang nakatuon pa rin ang atensyon ng mga mata sa kalsada. Napabaling siya rito dahil sa narinig. Sinuri niya ang ekspresyon ng mukha nito kung nagbibiro ba o hindi. Tila naramdaman naman nito ang pagkagulat niya kaya muli ito nagsalita. 5 years ago, may tumawag sa akin. Lalaki ang boses niya. Nagtataka ako kung paano niya nalaman na ako ang ama ng bata na tinapon sa basurahan. Nakakainis. Mabuti na lang naniwala ako sa tumawag na yun. Kahit na ang buong akala ko pinagtitripan niya lang ako. Kung hindi ko siguro pinuntahan si Gab, baka hindi mo na siya masilayan ngayon. Pero sino naman ang may gawa nun? Nagtataka niyang tanong dahilan upang balingan siya ni Liam. Tila ayaw nitong maniwala na hindi niya alam ang tungkol sa kambal. Ikaw ang nagluwal sa kanila. Saad nito at muling itinuon ang atensyon sa daan. Kung alam ko na kambal ang anak ko, bakit ko pupuksain ng isa samantalang ang isa binuhay ko? Sagot rin niya. Sinulyapan siya nito. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Paliwanag agad nito. Parang yun kasi ang tinutumbok mo eh. Anong klase akong nanay na papabayaan ang sarili kong anak sa tambakan ng basurahan samantalang binuhay ko ang isa? Baka sa boses niya na nasasaktan rin siya sa nangyari sa isang anak niya. Sorry. Lumambot ang boses nito na sinulyapan siya. Bumaba ang tingin ni Ashley sa magkataob na kamay nila ni Liam. Gusto niyang kumalas mula sa pagkakahawak nito ngunit hindi yun hinayaan ng lalaki. Nagkunwari lang ito na busy sa pagdadrive. Paano ka nga pala ng anak? Malambing nitong tanong. Kabuwanan ko noon ang masunog ang kulungan. Huling narinig ko bago ako mawala ng malay. Utos raw ng kas na puksain ako. Hindi ko alam yan. Agaw ni Liam. Siguro pero yun ang totoong narinig ko. Paggising ko nasa loob na ako ng lying-in clinic. Siguro dinala ko ron ang nagligtas sa akin dahil nilabasan na ako ng dugo. Ang alam ko, iniluwal ko ang anak ko ng normal delivery dahil narinig ko pa ang iyak niya bago ako mawala ng malay. Ngunit nagtataka ako dahil pagising ko mayroon na akong tahi sa tiyan. Parang dumaan ako sa cesarean section. Kaya hindi ko talaga alam na may kambal si Sam. Mahabang paliwanag niya. I believe in you. Pero iimbestigahan ko pa kung sino nagutos mula sa kas na tanggalan ka ng buhay. Kinuha ni Liam ang kamay niya at dinala sa mga labi nito upang dampian ang mainit na halik. Agad naman niya itong hinatak. Mukhang nasasanay na kasi ito sa kakahalik sa kanya. Nginitian lang siya nito, waring nasihan pa sa ginawa niya. Di nagtagal nakarating na sila sa villa niya ng saktong alas 10 ng gabi. Mabilis itong bumaba at binuksan ang pintuan ng kotse para sa kanya. Muli nitong sinalat ang noo niya nang makababa na siya. You still have a fever. Hindi ka ba uminom ng gamot? Bakas ang pag-alala sa boses nito. Kailangan ko nang itulog to. Anyway, salamat sa paghatid. Tumalikod na siya at hindi na hinayaan pang sumagot ito sa kanya. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Liam habang sinusundan ng tingin si Ashley. Hinintay muna niya na makapasok ito sa loob ng bahay bago bumalik sa kanyang kotse. Alam niyang hanggang ngayon na bigla pa rin ito sa kanilang natuklasan na kambal ang anak nila. Kahit siya, ganun na rin ang nararamdaman. Kaya naiintindihan niya ito. Ilang sandali pa, nagring ang telepono niya. Speak. Utos niya sa butler ng mami niya. Sir, nasa hospital kami ngayon. Dinala namin ang mami mo dahil inatake sa puso. Pagbibigay alam nito sa kanya. Ano? Sabi niya at agad na pinatay ang tawag. Anong nangyari sa lakad mo? Nakuha mo ba ang kwintas?
Tanong ni Joanne na pumasok ito sa loob ng silid niya. Kasalukuyan na siyang nakahiga sa kama at nagpapahinga. Tatawagan ko pa si Zami. Nauna ako na umuwi sa kanya. Sobrang sama na kasi ng pakiramdam ko. Sagot niya. Yung naghatid sa'yo kanina. Napatingin siya sa gawin ng kaibigan nang marinig ang sinabi nito. Hinatid lang niya ako. Yun lang yun. Paliwanag agad niya. Naliligaw siya sa'yo? Prangkang tanong nito dahilan upang pandilatan niya ito ng kanyang dalawang mata. Anong nanliligaw ang pinagsasabi mo? May pinag-usapan lang kami tungkol sa anak niyo. Agaw ni Joanne sa pagsasalita ni Ashley. Dahilan upang mapatingin ito sa kanya. Agad na sinampal ni Joanne ang bibig. Kahit kailan talaga ang pagiging madaldal niya hindi nakakatuwa. Lagi siyang dinadala sa kapahamakan. Ano na lang ang sasabihin sa kanya ng kambal na hindi siya mapagkakatiwalaan? Paano mo nalaman? Tanong ni Ashley na lalong nagpaawang ng labi ni Joanne. Ibig sabihin, alam na nito ang tungkol sa kambal? You mean... Tanong ni Joanne na gustong kumpirmahin ang naisip niya. Kilala mo na kung sino ang daddy ni Sam? Diretsahang tanong niya. Oo. Sagot agad ni Ashley saka dinagdag. Pero paano mo nalaman ang tungkol dito? Gayong wala pa naman akong ikinikwento sa'yo. Bakas ng pagtataka ang mukha niya habang nakatingin kay Joanne. Hindi naman alam ni Joanne kung anong isasagot sa kaibigan niya. Alam niyang kabisado na siya ng kaibigan kapag nagsisinungaling siya. Minabuti na lang niyang sabihin na rito ang totoo. Sa mga kambal. Sagot niya na lalo nagpakunot ng noo ni Ashley. Ibig sabihin pati sa kambal? Alam mo na rin? Hindi siya makapaniwala na mas nauna pang nakakaalam ang kaibigan niya kaysa sa kanya. Nakamot ni Joanne ang ulo. Nilahat na talaga niya ang pambubuking sa dalawang kambal. Baka isumpa na talaga siya ng kambal kapag nalaman ng mga itong sinira niya ang plano. Nang makitang hirap magsalita ang kaibigan, siya na ang kusang nagpaliwanag rito. Kahit hindi mo sabihin, alam na namin ni Liam na nagbunga ng kambal ang isang gabi naming dalawa. Napasugod si Joanne sa kama niya dahil sa narinig. Really, Besh? Napayakap ito sa kanya na tuwang-tuwa sakay dinagdag. Di kung ganun, dapat lang malaman mo na ang makulit mong anak nandun ngayon sa daddy niya. Samantalang ang anak ni Liam nasa kabilang silid mo lang. Pagbibigay alam nito sa kanya, dahilan upang mapabalikwas siya ng bangon at kinalimutan na masama ang pakiramdam niya. Agad siyang bumaba sa kanyang kama at mabilis na pumunta sa silid ng anak niya. Naabutan niya itong nakadapa sa kama habang nag-aaral sa math. Hindi niya namalayan ang pagbuhos ng luha niya nang makalapit na siya rito. Hindi mahilig si Sam sa math dahil computer genius ito. Ngunit ang kambal ngayon sa harapan niya ay isang math genius. Mom, why are you crying? Tanong ni Gab at nagpanggap na siya na si Sam. Sa pag-aakalang wala pang alam ang mami niya. Son. Mahigpit na niyakap ni Ashley ang anak niya. I'm sorry, son. I'm really sorry. Nanginginig ang boses niya dahil sa pagpigil ng kanyang iyak. Mommy? Napaiyak na rin si Gab na niyakap ang ina. Hindi niya alam kung paano nito nalaman ang tungkol sa kanila ng kambal niya. Ngunit hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga, malaya na silang magkasama ng mami niya. Si Joanne na nagmamasid sa gilid ay hindi rin maiwasan ang huwag umiyak para sa best friend niya. Masaya siya dahil hindi nagtagal at nalaman na rin ito kung sino ang ama ni Sam. Ang lupit, dahil may bonus pa itong kambal. Upang makabawi sa anak, minabuti ni Ashley na doon patulugin si Gab sa silid niya. Kapapasok niya lang sa silid nang malingunan muli ang kaibigan niya. Ano na naman? Tanong niya sa kaibigan. Parang wala na kasi itong plano na magpatulog. Iniabot nito ang invitation envelope sa kanya, bagay na ipinagtataka niya. What's this? Tanong niya sa kaibigan habang hawak ang invitation. Buksan mo para malaman mo kung para saan yan at kung saan galing. Sinunod naman niya ang sinabi ni Joanne. Matapos niyang buksan at basahin ang laman, hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Sulat kamay ito ng kinilala niyang ama. Anong nangyari rito at naaalala siya? At ang nakakapagtaka, dahil maliban sa humihingi ito ng tawad, naghanda pa ito ng welcome party para sa kanya. Pinatulog muna niya ang anak sa tabi niya. Si Joanne, tama lang na nakaupo sa gilid ng kama habang nagmamasid sa ginagawa niya. Hindi ka pa ba matutulog? Tanong niya rito. Nasa mukha ko ba nang inaantok? Mataray din itong sagot. Ngunit alam niyang marami na naman itong itatanong sa kanya. Nang makitang tulog na ang anak habang nakayakap pa rin ito sa kanya, binalingan niya ang kaibigan at tinanong. Sino nagbigay sa'yo nito? Kinuha niyang invitation, nilapag niya kanina sa bedside table. Hinatid lang yan sa opisina ko kanina.
Siguro alam ng taong yan na kaibigan kita kaya sa akin niya idinaan. Sagot ni Joanne. Wala itong idea kung saan ang galing ang sulat. Wala naman kasing nakalagay sa labas ng envelope kung kanino galing. Bakit? Kanino ba galing yan? Tanong nito nang mahalata ang nakasimangot niyang muka. Kay Daddy. Tipid niyang sagot. Ano daw ang sabi? Interesado nitong tanong. Mahinanda raw siyang welcome party para sa akin, kaya gusto niya na umattend ako. Walang ganing niyang sagot. Hinagis niya ang invitation sa loob ng basurahan na katabi lang ng bedside table. Hindi ka pupunta? Tanong ni Joanne at muling kinuha ang invitation sa loob ng trash bin na ipinagtataka niya. Tinanggal nito ang mga alikabok na kumapit roon at binasa ang nakasulat. Besh, mukhang bukas na pala ang welcome party na to. Hindi ka ba nagtataka kung paano nalaman ng daddy mo na buhay ka pa? Napatingin siya kay Joanne dahil sa sinabi nito. Yan nga ang nakapagtataka. Paano niya nalaman na buhay ako? Unless kung nakita niya ako or... Sandali siyang huminto sa pagsasalita. Naaalala niyang si Anna lang at si Kevin ang nakakita sa kanya. Ibig sabihin nagsumbong na mga ito. Nakita na kami ni Anna at Kevin. Malamang sa kanila galing ang balita na buhay pa ako. Dagdag sa sinabi niya. Kung ganun, mabuti na lang na hindi ka pupunta. Para ano, itinakwil ka na niya bilang anak, diba? At isa pa, nandun din ang loko mong ex-boyfriend na nagpakasal na kay Anna. Talagang bagay sila dahil pareho sila ng bituka. May himig galit ang boses ni Joanne. Kinuha niya ang invitation at tinignan kung saan gaganapin ang venue. Sa Seraya Hotel and Suites, gaganapin ang nasabing event. Isang Seraya sa pinakamahal na hotel sa buong bansa. Buong buhay niya, hindi pa siya binigyan ng daddy niya ng ganitong klaseng selebrasyon. Sa tuwing birthday niya dati, sapat nang ipagluto siya ng pansit sa kanilang bahay. At yun ang pagsasaluhan nila. Mali, siya lang palang kakain nun kasama ng mga katulong. Masaya na siya kung dadalhin siya ni Kevin sa labas at sasamahan siyang mag-celebrate ng birthday niya. Ngunit sa loob ng 5 taon nilang relasyon, ilan lang ang araw na ginawa ni Kevin na sila lang dalawa. Halos lahat ng lakad nila, buntot nila si Anna. Hindi siya nagrereklamo dahil ang daddy naman niya ang magagalit sa kanya kapag nagsumbong si Anna. Nasanay na rin siya kalaunan sa naging setup nila dahil hindi naman nagrereklamo si Kevin kapag tatlo sila ang magkakasamang nagde-date. Pero kung tatlo naman sila, madalas pang si Anna ang kausap nito kaysa sa kanya. Besh, wag mo sabihin gusto mo pa rin na umattend? Nakabalik siya sa kanyang sistema nang marinig ang sinabi ni Joanne. Pupunta ako. Tipid niyang sagot at nilagay ang invitation sa bedside table. Ha? Tapos ano? Paano kung may plano na naman na malandi mong kapatid tulad ng ginawa niya sa'yo dati? Hindi ka pa ba nadadala sa kanya? Nagpuputok na ang butsi ni Joanne. Tinapunan niya ito ng matalim na tingin. Sa takot na baka magising ang anak niya dahil sa lakas ng boses nito. Tila naiintindihan nito ang ibig niyang sabihin kaya agad itong tumahimik. Yan nga ang dahilan kung bakit gusto kong paunlakan ang imbitasyon ni Daddy. Gusto kong malaman kung ano ang planong gawin ni Anna para sa akin. Sagot niya. Hindi na lang nagreklamo pa si Joanne sa plano ng kaibigan niya. Alam niyang malaki na ang pinagbago ni Ashley at hindi na ito ang dating Ashley na pumapayag lang na saktan ng iba. Taksi siya kung paano ito pahiyain ng mga kaibigan ni Anna sa school nila noon. Kaya sila naging magkaibigan ni Ashley dahil pinagtatanggol niya ito ng minsang pinagkaisahan ito ng mga grupo ni Anna. Hubaran ba naman ito sa harap ng marami dahil daw may ninakaw ito. Pero alam niyang gusto lang itong pahiyain ni Anna. Kaya naiinis siya sa kaibigan niyang ito dahil lagi talaga itong nagpaparaya kay Anna. Laging dahilan ayaw nitong magalit ang daddy nila kapag nalaman na nag-aaway na naman sila ni Anna. Sige na, matulog ka na. Wika ni Ashley nang makita na nakatulala ang kaibigan habang nakatingin sa kanya. Kung wala lang talaga akong lakad bukas, sasamahan sana kita. Ayoko kasing papahiyain ka na naman ng ahas sa babaeng yun. Napangiti si Ashley dahil sa paghaba ng uso ng kaibigan niya. Wala ka bang tiwala sa akin? Kaya ko ng sarili ko. Saan ka pala pupunta bukas? Naitanong niya. Ayun, pinipilit ako ni Daddy na bumalik sa bahay dahil darating raw ang lalaking nakatandaan na ipakasal sa akin. Mas gugustuhin ko pa tumandang dalaga kaysa ipakasal ako sa lalaking hindi ko naman nakita. Kahit dulo ng buhok niya. O siya, bukas na lang tayo mag-usap. Mamaya magising na nga ako sa lakas ng boses mo. Saway niya rito. Nakakainis naman kasi talaga si na Mami at Dad. Bakit hindi na lang ako hayaan na tumandang dalaga? Hinanapan pa talaga ako ng mapapangasawa ko. Hindi raw pwedeng atras ako dahil napag-usapan na raw ng pamilya. Wow naman.
Sila lang ang nag-usap. Hindi man lang tinanong kung papayag ba ako na may kasal sa loko na skat na yun. Napasigaw na si Joanne, dahilan upang magising na talaga si Gab. Godmother, you're ruining my sleep. Can't you just go outside and talk to yourself? Mom and I are going to sleep. Reklamo ni Gab habang nakapikit pa ang mata at nagkakamot ang ulo. Napaawang ang labi ni Joanne nang marinig ang sinabi ni Gab. Inilipat niya ang tingin sa kaibigan, waring nagpapakampi. Ngunit sinanyasan lang siya nito na lumabas na. Napangiwi siya na inirapan na lang ang kaibigan. Magrereklamo pa sana siya ngunit hindi na lang niya ginawa. Mukhang mas matalas pa ang dila ni Gab kaysa kay Sam. Inutusan ba naman siyang lumabas at kausapin ang sarili niya? Ano siya, baliw para gawin yun? Nagmana yata ang lalaking kampal sa daddy nito eh. Kung makapagsalita parang walang butong dila. Usal niya sa sarili habang palabas ang silid ng magina. No ma'am, I can't marry her! Sigaw ni Liam habang nakapamewang sa harapan ng kanyang ina. Kasalukuyan ang ina niyang nakahiga sa kama at maraming nakasabit na aparato sa katawan nito. Umiyak ng todo ang ina niya dahil sa pagtutol niya na makasal sila ni Tala. Liam, son, huwag mo sabihin yan. Lalo lang sumisikip ang dibdib ko. Kailangan mong pakasalan si Tala bago patuloy yung may mangyari sa akin. Narinig mong sinabi ng doktor, bawal akong magalit at baka takayin na naman ako sa puso. Wala ka naman bang pagmamahal sa akin bilang ina mo? Kapos hininga na wika ng ina niya. Hawak nitong dibdib upang makontrol ang pagsakit. Nakuyom ni Liam ang kamao. Pinipigilan niya lang magalit sa kanyang ina. Halata ang pagdilim ng anyo niya habang nakatingin sa ina. Take a rest, mom. Halata ang pagkadismaya sa boses niya. Kinuha niya ang kanyang black coat at nagmamadaling lumabas ng hospital. Nahampas niya ang manibela ng kanyang sasakyan nang makapasok na siya sa loob. Kainis siya! Ngayon lang siya nakaramdam ng ganito na parang wala siyang magawa. Sa lahat ng ayaw niya, ang kinokontrol ang desisyon niya. Ngayong nandito siya sa sitwasyon na kailangan niyang sundin ang gusto ng mami niya upang hindi ito atakihin sa puso. Pakiramdam niya napaka-useless niya. Hindi si Tala ang ideal woman na gusto niyang maging asawa. Kailangan niyang makaisip ng paraan upang hindi matuloy ang kasal. Muli niyang binuhay ang makina ng sasakyan at walang pag-aatubiling pinaharurot ito. Tita, sa tingin mo ba papayag si Liam sa gusto nating mangyari? Tanong ni Tala nang makalbas na ito mula sa kanyang pinagtataguan. Hinintay lang nito na makalis si Liam bago nagpasya na lumabas mula sa pinagtataguan nito. Tinanggal ni Amanda ang aparato na nakakabit sa oxygen tank. Papayag siya, Tala. Huwag ka mag-alala, kilala ko ang anak ko. Hindi siya papayag na may mangyari sa akin. Sagot nito. Lihim na nagdiwang ang puso ni Tala. Masyado na niyang napabayaan ang karir niya dahil sa paghahabol kay Liam. Dati masyado siyang nakampante na walang ibang choice si Liam na pakasalan kundi siya lang. Ngunit ngayon dahil sa hampas lupa na babaeng yun, biglang nawalan ng oras si Liam sa kanya. Hindi siya papayag na basta na lang siyang ibasura ni Liam. Mas malaki ang inaangat ng karir niya kung si Liam ang magiging asawa niya. Malaki ang impluwensya nito hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Marami na itong napabagsak na naging kompetensya sa negosyo at kinatatakutan nito ng maraming negosyante. Lalo na ngayon, nakipag-isa ang top world sa CAS. Mas lalo itong lumaki. Ano na lang ang sasabihin ng mami at daddy niya kung hindi matutuloy ang kasal nila ni Liam? Si Liam ang dahilan kung bakit umangat ang kumpanya ng daddy niya. Kinaiinggitan sila ng lahat dahil sa ugnayan nila sa mga Kastilyo. Ang nangungunang pinakamayamang pamilya sa buong bansa na mayroong net profit of billions. Hahayaan na lang ba niya na mapunta ang lahat ng yun kay Ashley? Hindi siya papayag. Lahat gagawin niya upang mabura si Ashley sa paningin ni Liam. Tita, naiinis ako sa babaeng yun. Simula nang pumasok siya sa CAS, nag-iba na ang pakikitungo sa akin ni Liam. Alam ko naman na isa lang siya sa mga plating ni Liam, tulad ng ibang mga babae niya. Pero parang linta kasi kapag kumapit ang hampas lupa na yung tita eh. Gusto ko siyang mawala sa CAS, tita. Nagkunwari siya na parang iiyak sa harap ng ginang at nakuha naman niyang simpatsya nito. Huwag kang mag-alala, iha. Bukas mismo ipapatanggal ko siya sa CAS. Ang mga board of directors na ang bahala sa kanya. Ako ang chairman of the board. Kaya walang magagawa si Liam kung gusto kong ipatanggal ang babaeng yan. Galing siya sa kulungan at sapat ng dahilan yun upang matanggal siya. Matatanggal nga kaya si Ashley? Sa trabaho niya sa CAS Group? Kailan kaya magkikita sina Ashley, Liam, kasama ang kambal?